Alright, so magandang araw mga ka-59, mga ka-corporate ko. So, I'm back. Welcome to my channel. So, just to recap lang, no, I'm from vacation, so that's why gumawa ako ng mga videos na related zone sa mga travels ko. But sa ngayong araw, we will discuss about the security matters, no. So, bagong lahat, kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe na, like and share, no. Punta lang kayo ng YouTube and then find my name, Bobby Cardosi Vlogs, and then pindutin lang yung bell button and then mag-subscribe. Okay? So ang isa sa mga pinaka-topic natin ngayon is that yung guard functions, no. Ano ba yung trabaho ng isang security, no? Isang security personnel. Doon sa mga 5'9" na hindi nakapag again, no, hindi nakapagpunta sa training center because of sobrang mahal yung tuition. Ang video nito ay para sa inyo, no? Para sa inyo lahat to. Shout out pala sa mga 5'9" diyan sa Davao areas, no? Ito na yung nire-request nyo. Ano ba talaga ang trabaho ng isang security personnel? Guard functions, no? Guard basic functions. Ano yung pinaka-basic na trabaho ng security? Okay. So, of course, kung ikaw yung isang security, iisipin mo, ano ba yung trabaho ko lalo pat hindi ka nakapagpunta ng training center. Alright, so dito ka 5'9", ka-corporate ko, ang number 1 ditong trabaho ng isang security personnel is that patrolling the facility of the client. No? Ibig sabihin ng patrolling, no? Pag na-assign ka doon sa isang area, no, isang buildings man yan, dapat ipapatrol mo yan. Una-una mong trabaho yan. Point-to-point inspection ang tawag noon. Patrolling the facility. Okay? So, pinaka-basic mo yan. Number 1 is patrolling the facility of the client. Number 2 is that recording observations. No? After ng patrolling mo, no, lahat ng observations mo doon sa areang pinuntahan mo, i-records mo. No? Unusual man yan or hindi man yan usual. No? Okay? Or unusual man yan or hindi unusual. Ibig sabihin good or bad. Basta i-records mo lahat ng na-observe mo. Right? So number 3 is that reporting of unusual event. No? Pag mayroong unusual event, kailangan mong i-reports. Now, how do you report it if you don't have a records? No, so that's why importante yung number 2 bago ka mag-proceed ng number 3. So dapat kung mayroong na-observe ka na unusual doon sa area, no, you make the report and then send it or forward it to your immediate supervisor. Okay? So number 4 is that control and recording of visitors, especially pag na-assign ka doon sa mga gates at saka mga employees entrance. Iko-control mo yan. Actually, pag na-assign na kayo doon sa isang facility, mayroon ng naka-in-place na procedures doon. Access control, no? Halimbawa, mayroong bisita si Mr. GM, no? So, bago mo pa-proceed yung guest niya o yung bisita niya o visitors niya, dapat i-confirm mo muna sa kanyang secretary. No? Ma'am, sir, mayroong bisita dito si Mr. Blank Blank Blank. Ito yung kanyang pangalan. Pag sinabi ng secretary niya na legitimate yung kanyang pag-visit, sa kanya papayagan. No? Issuehan nyo ng, depende sa facility nyo, issuehan nyo ng visitor pass, no, in exchange of his or her valid ID. No, yun. Right? So maliwanag yan, gentlemen. Number 5 is that control access to restricted area. No, sa mga facility kasi is mayroong mga restricted area. Ano ba 'yon? For example, yung electrical room, no, IT room. Yan. What else? Gasoline tank area. No, kasi yan, gentlemen and ladies or 5'9", pwedeng pasabugin yan ng mga intruders pag nakapasok sila doon. So that's why tinatawag natin restricted area. Okay? So alam niyo na yung mga restricted area, no? Ano pa ba? Storage room ng mga chemicals. Yun, importante din yun. Kailangan laging nakalock yun dahil pag hindi,
ang mga chemicals ay pwedeng maging elements ng pampasabog, no? Ano lang yan, tips lang sa inyo. So that's why importante yung ma-secure natin yung mga chemical storage room. Okay, number 6 is that control of outgoing materials, no? So sa mga facilities, pag palabas na yung mga materials ng or property ng company, mayroong gate pass na ini-issue dyan, no? To be signed by GM, no? Financial controller or finance head, director of security, something like that, no? At saka yung importante is yung duty security personnel na dadaanan noong materials. Dahil ka-59, kaya mahalaga yan dahil during audits, no? Kung may audits man yung company nyo or internal audits, chichikin yun sa mga losses natin, no? So pag halimbawa wala tayo niyan, hindi natin matatrack kung saan pumunta yung mga items, right? So number 7 is that control of incoming materials. Of course, kung mayroong outgoing, so may incoming din, no? Ano bang kailangan natin doon? Pag mga incoming materials, deliveries, no? Mayroon silang mga receipt, no? Purchase order from finance natin. Depende sa procedures ng company nyo. Pero dapat mayroon tayong control doon. Of course, kung wala tayong control doon, baka mapasukan tayo ng mga explosive device dyan. So that's why mahalaga din sa facilities nyo na lahat ng entrance nyo ay mayroong security personnel, no? Dapat i-recommend nyo yan. Hindi po pwedeng wala. Dahil kung wala, paano natin makukontrol yung incoming, no? Materials or incoming peoples na papasok doon sa property nyo. Okay, so number 8 is that control of vehicles entering facility. Mahalaga din yun. Now, pag mayroon kayong main gate na tinatawag, doon dumadaan yung lahat ng sasakyan na papasok sa facility nyo, ay dapat may control tayo doon. Of course, ano ang unang chine-check natin? Yung pagpasok ba ng vehicles ay legitimate. I mean, approved, no? Pangalawa is that wala ba siyang mga explosive device. So that's why yung mga ka-59 natin sometimes sa gets, gumagamit sila ng under chassis mirror or di kaya K9, no? To ensure na yung sasakyan na yon ay walang unusual, no? So mayroong mga procedures na bago makapasok yung drivers, depende, no? Pinababa mo na sa sasakyan, no? Tapos i-check yung sasakyan and then i-check din yung driver. But depende sa facility. Again, take note, depende doon sa facilities nyo. Alright? So number 9 is that control of pedestrian traffic. Wow, trabaho din pala ng security personnel yung pag-control ng pedestrian traffic, no? Kung mayroong pedestrian lane, no, wag mo nang, kung ikaw yung duty security doon, no, duty security personnel doon, wag mo nang padadaanin yung mga sasakyan doon dahil yan, pedestrian lane para sa tao, kaya nga pedestrian lane, no? So mayroong mga security personnel na deputized, no, ng LGUs, authorized sila manikit. So that's why isa sa mga basic function ng security yan, no? Authorized pala ng Republic Act 5487. Okay? So number 10 is that control of parking space. Yun, sa parking space mahalaga din yun, no? Dahil kung wala tayong control doon sa parking space, no, pwedeng mataniman tayo ng mga explosive device, no? Pangalawa, pwedeng manakaw yung mga or makaranap yung mga sasakyan doon and dinanakawin yung mga item sa loob ng kanilang sasakyan. So, importante din yan, mayroon tayong security personnel doon na nagko-control ng parkings. It's only, it's also included to the one basic of security personnel, basic function of the security personnel, no? Okay, so number 11 is that control of keys and locks, no? So, ang pag-control pala ng mga susi, no? Ang paglalocks ng mga offices is isa sa mga basic function ng security, but depends on the setup of your facility. Kasi mayroong facility na ang security personnel nag-i-issue lang ng mga susi, hindi naglalak ng mga offices. Depende yun nga, no? Depende doon sa setup ng client nyo, policy and procedure nyo. Pero ang pag-control ng susi, ang pag-locks ng mga offices, no, ay isa sa mga basic functions ng security personnel.
Right? So number 13 is that control of hazardous conditions. No? Yun na nga ang sinasabi ko. No? Yung mga delikado, yung mga ano ba yung mga hazards doon sa area mo. For example, may mga nakausling wires, no? May mga pako, may mga basa doon sa area mo. So iko-control mo din dapat. So what you do? You need to report it kung anong concern matter. For example, may nakaprotrude na steels, no? So ang in charge diyan is engineering. Now, kung halimbawa mayroon namang basa doon sa floors, malapit doon sa area mo, no? At sa tingin mo ay pag dumaan yung guest, no, madula siya doon. So you need to call or inform it to the housekeeping department. No? So ganun lang 'yon mga ka-59. Depende doon sa hazards, no? Right, number 15 is number 14 is gathering of critical informations. Isa din 'yon. Mas mahalaga din 'yon, no? Baka mayroong mga colleague kayo, no? O mayroon kayong mga empleyado, no, na pinagpaplanuhan na pala yung wag naman sana yung facility nyo na pasasabugin. So maging intelligence din tayo sometimes, no? Intel, no? Sa madaling sabi. So pakinggan nyo lang yung mga sinasabi nila. Remember my word, no? Ang security ay isa sa mga security personnel ay isa sa mga chismoso. Totoo yan. Paano mo ngayon makukuha yung critical information pag hindi ka makipagbulahan doon sa kanila? No, but take note, dapat mayroong limitations. Okay? Wag naman ma-hamper yung kanilang security and safety, and then wag din ma-compromise yung kanilang Data Privacy Act. Magkaroon ka ng violation yan. Right? So, number 15 is that public relations. Kailangan din yun. Paano mo makukuha yung critical informations kung wala kang public relations? Dapat maayos din yung public relation nyo. Dahil pag hindi, no, parang mag-isa ka na lang nabubuhay dyan sa area mo pag ganun. But, no, magaling ka magkipag-public relation, no, pero hindi mo pwedeng i-violate yung policy and procedures nyo. No, depende na lang sa approach mo yan. Yan yung public relation natin. Magaling ka makibagay, pero ang policy and procedures natin ay doon pa rin. Right? So, number 16 is assistance to the public. Correct. No, kailangan din yan. Not only to your employees. No? Kailangan din sa public. For example, mayroong dumaan na tao sa area mo. And then, she or he suddenly fainted. No? So, biglas lang hinamatay. So, what do you do? Kung malapit yung hospital sa inyo, is you need to inform, no? Pero hindi po pwedeng iwanan mo yung post mo. Maraming mga way dapat dyan. What are those? For example, mayroon kayong emergency response team, no? I-inform mo lang yung command center nyo. Ang command center, no, yun yung mag-activate ng ART. So, ang papel mo lang, you need to inform your command center. Right? So, sabi ko, wag nyong iwanan yung post nyo. Right? So, number 17 is that enforcement of regulations. So, yun ang pinaka basic functions din natin. No? Kailangan natin i-enforce lahat ng regulation ng company. No? So, kaya yung company nag-hired, kaya yung client nyo hired kayo para mag-enforce ng regulation natin. Alright? Regulation nila. So, okay? So, maliwanag na yan. So, number 18 is that escorting of persons and materials. Now, ito nangyayari dito sa mga, for example, very expensive yung materials, no? Mayroon kayong BBIP, no? Sa bangko. So, isa din sa mga basic function ng security yan. Especially pag yung facility nyo ay cash niya tinatransport yung money nyo papuntang bank, kailangan mong mag-escort. Now, kung mayroon namang BBIP na dirating sa facility nyo, ay kailangan mo ring escortan. SOP kasi yan. Alright? So, number 19 is that manning communications. No? So, sa manning naman, communications, dapat mayroon kayong na-assign na people, no? Para organize yung pag-communicate nyo. For example, sa social media. No? I believe na sa company nyo, sa facility nyo is mayroong director of communications, no? So siya yung
dapat magharap doon sa mga media personnel. Now, regarding naman sa security, pag ang manning communications ang sinasabi, for example, kulang kayo ng tao, so i-communicate mo doon sa agency nyo. So depende, no? Depende doon sa sitwasyon. Basta ang ibig sabihin yan ay ganon, no? Pag kulang sa manning yung personnel nyo, no, lack of manning, so you need to inform your agency or immediate supervisor. Right, so number 20 is that react to all emergency situations. Correct. Kailangan natin mag-react sa lahat ng emergency. What kind of emergency? Fire incident. No? What else? No? Earthquake. No? What else? Any kind of emergency. No? So, shooting incident. Kailangan yung mag-react. Security dyan. For example, mayroong hostage taker. No? Kailangan yung mag-react. So, may mga proper training naman kayo bago i-deploy ng agency nyo. Aside doon, ang client nyo magkakandak din ng training. No? Kasi ine-expect na natin yan. As a security practitioner, lagi natin ine-expect ang mga ganong emergency. Right, so number 21 is that to investigate security incident. Actually, it is not thorough investigations. No? Ang sa inyo lang, kukuha lang kayo ng initial information and then make a report, then forward to your immediate supervisor. No? So that's why your immediate supervisor, kung wala silang client, wala silang organic security personnel, silang magkakandak ng thorough investigations. So ang mahalaga dito, 5.9, pag mayroong insidente doon sa area nyo, ay magawa nyo ng initial report. Dahil pag hindi, no, negligence yan. No? That is your violations. No? So, pag negligence, lalo pag gross negligence yan, baka mag-RTO kayo. No? Depende sa standard operating procedures ng agency nyo. Ang client naman, magdidepend lang doon sa SOP nyo. And then, for example, nakita namin na magaling ka namang security, nagkamali ka lang na hindi mo sinasadya. No? Yung 30 days mo, gawin na lang natin 15 days or 10 days. No? Depends on your records din. Alright? 22 is that help maintaining pace and order. No? Sabi ko nga sa inyo, kung maalala nyo, ang security is katuwang ng Philippine National Police yan. No? I-maintain din natin yung peace and order inside our facility. No? Inside your building, inside your establishment, no? Within the area of your client. No? So, pag may nakita kayong parang nag-heated argument na, no? So, siguro may mga procedures naman kayo dyan. But kung wala kayong procedures, is you need to separate them. No? Ipaghiwalayin mo sila para hindi false to suntukan. Okay? So, number 23 is that proper turnover of duties. Ito mahalaga to, no? Sa mga 5.9 natin, lalo na doon sa mga bago. Kailangan i-properly turn over nyo yung duty nyo. No? Hindi po pwede yung ang kapalitan mo andun pa sa Makati, tapos dito kayo nagjo-duty sa Pasig, ay iwanan mo na yung post mo. Hindi po pwede. Properly turn over. Kung for example, pang-araw ka, no? Lahat ng activity during that day, no? Disseminations, mga bilin ay dapat i-turn over mo doon sa panggabi para iwas kayo bulya. So, yun ang mahalaga. Sabi ko nga, mayroon akong personal dati or 5.9, no? Na yung kanyang kapalitan, nagbibiyahe pa siya, wala na doon sa post. Or else, no? Parating pa lang yung kanyang kapalitan, siya nakasakay na ng jeep. Andun pa yung firearms sa kanyang hips, no? So, wag natin gawin yan 5.9, no? May illegal position of firearms kayo niyan. Alright, so that's the 23 basic functions of the security personnel, no? So, siguro marami na naman kayong ideyang nakuha dito, no? Tuloy-tuloy lang, no? Ang pag-support dito sa channel natin para at least makapagbigay din ako sa inyo ng mga additional ideas. Alright? So, again, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, no? Mag-share and like. So, babalik ako by another topic. Bye!